Maari bang mamuhay bilang Hudyo, ipaglaban ang mga Hudyo, at ituloy pa rin ang karera sa sining? Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga Amerikanong Hudyo ay may malaking papel sa Hollywood at teatro. Ngunit bihira lamang nilang gamitin ang mga platapormang iyon upang magsalita para sa mga adikain ng mga Hudyo, lalo na upang gamitin ang kanilang mga gawa para ipaliwanag o bigyan diin ang buhay ng mga Hudyo bilang isang bagay na dapat ipagdiwang at ituring na normal, sa halip na maging tagpo ng trahedya o isang bagay na kailangang talikuran upang maging ganap na Amerikano. At pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre at ang paglaganap ng antisemitismo pagkatapos nito, ang pagbura sa mga Hudyo pati na rin ang pagtanggap sa paninira sa Israel ay naging karaniwan na. May artistang Hudyo na lumaki sa Hollywood na sinusubukang baguhin ang ganitong kalakaran. Ngayong linggo sa Think Twice, makakausap natin si aktor, artist at podcaster Jonah Platt tungkol sa kahulugan ng pagiging Hudyo ngayon. Kamusta? Welcome sa Think Twice. Ang mga Hudyo ay naging laganap sa Amerikanong popular na kultura sa loob ng mahigit isang siglo. Sa katunayan, masasabi na sila halos ang nagimbento ng Hollywood. Ngunit kakaunti lamang sa mga gumawa nito o sa mga sumunod sa kanilang yapak ang masasabi nating ginamit ang kanilang kasikatan at impluensya upang makatulong na gawing popular ang imahe ng buhay, Hudyo bilang isang bagay na ginagawa ng mga normal na tao. Ipinakita ng Hollywood ang hangarin ng mga matagumpay na Hudyo na lubusang makibagay, ngunit itinuring din ng mga hindi sumunod dito o yaong nais panatilihin ang kanilang pagkakakilanlan bilang mahalagang bahagi ng kanilang buhay bilang mga taong kailangang maglaho. Ang pagtalikod na iyon sa natatanging pagkakakilanlan ng mga Hudyo ang naging simula ng pagtanggap ng Amerikanong kaliwa sa mga teoryang gaya ng critical race theory, intersectionality at settler colonialism, na maling inilalarawan ng Israel at mga Hudyo bilang puting mapaniel at ang Zionismo bilang rasistang pasismo. Pagkatapos ng mga pag-atake ng mga teroristang Palestinong Arabo na pinamunuan ng Hamas sa mga komunidad ng Israel noong Oktubre 7, 2023 at ang kasunod na pandaigdigang pagtaas ng antisemitismo, nawala ang suporta para sa Israel. Bihira mong marinig mula sa mundo ng sining, kahit sa mga kilalang Hudyo, ang pagkagalit sa walang kapantay na pagtaas ng put sa mga Hudyo o sa mga krimen noong Oktubre 7. May ilang pagbubukod sa patakaran at masaya kaming makasama ang isa ngayon. Si Jonah Platt ay aktor, mga awit, manunulat, direktor at producer na kilala sa Broadway, pelikula at TV. Mula Oktubre, 7 ang pangunahing proyekto niya ay ang podcast na Being Jewish with Jonah Platt. Lumaki siya sa Hollywood. Ang ama ay matagumpay na producer at aktibo sa komunidad ng mga Hudyo, habang ang ina ay kilalang aktivistang Hudyo at pilantropo. Tungkulin niyang itaguyod ang positibong imahe ng buhay ng mga Hudyo at palawakin ang komunikasyon at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Jonah Platt, welcome to Think Twice. Salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat sa oras na ibinigay mo para makasama kami. Gusto kong simulan sa pagtatanong sa iyo, anong nagtulak sa iyo para mag-focus sa pagiging Hudyo pagkatapos ng Oktubre 7? Nung tila karamihan sa mga Hudyo sa larangan ng sining ay parang sumusuporta sa pag-atake sa Israel o kaya inanahimik na lang. Sa totoo lang, kukuwestyonin ko ang pangalawang bahagi ng sinabi mo dyan. Sa tingin ko, yung ilan na pinakamalalakas ang boses ay parang sila yung sumusuporta. Pero marami kaming mga tao sa Hollywood, pareho mga personalidad sa harap ng kamera, at marami ring nasa likod ng kamera, na katulad ko ay mas aktibo na ngayon kaysa dati. At ayokong bawasan ng kredito sa mga malalakas na Maccabee, na mandirigmang Hudyo na meron tayo sa Hollywood na talagang nanindigan sa panahong ito. Pero para sa sarili ko, alam mo, ito na siguro ang pinakamahalagang sandali ng buhay ko at ng ating mga buhay bilang bahagi ng komunidad ng mga Hudyo. Kung hindi mo yayakapin ang iyong pagkakakilanlang Hudyo at hindi ka tatayo ng matatag para ipagtanggol at ipagmalaki ito ngayon, kailan mo pa ito gagawin? Kaya para sa akin, talagang hindi ito naging isang pagpipilian.
Hindi ito isang sinadyang desisyon na, oh, gagawin ko ba ito o hindi? Ano kaya ang magiging epekto nito? Wala namang ganon. Ito talaga ako. Wala nang atrasan. Nakikita mo, ang Oktubre 7 ay isang karumaldumal na pangyayari na hindi pa natin naranasan, lalo na sa buhay ko. At may dalawang paraan para harapin yun. Siguro, alam mo, may ilan na umatras at may iba naman na humarap sa hamon. Para sa akin, wala na talagang ibang desisyon. Sinunod ko lang ang payo ni Mark Cuban. Huwag sundan ang pangarap, sundan ang pagsisikap. Laging tumatatak sa akin yon at ang pagsisikap ko ang nagtutulak sa akin dito. Ako, ang aking enerhiya at oras, dito talaga ito natural na napupunta. At pagkatapos ng ilang buwan ng pagiging aktibo sa social media at sa totoong buhay, sa mismong kasunod ng Oktubre 7, gusto ko talagang tutukan ang aking aktibong advokasya para sa mga Hudyo. At doon nagmula ang mismong podcast, ang pagiging Hudyo. Ano ang pangunahing positibong mensahe ko tungkol sa mga pinahahalagahan ko na nais kong iparating, hindi lang tumutugon sa kasalukuyan, kundi iniisip din ang mangyayari pag humupa na ang lahat. Ano ang itsura nito sa hinaharap? Salamat sa pakikinig sa Think Twice. Kung nakikinig ka sa alinmang podcast platform o nanonood sa amin ng live sa Facebook, X o sa JNS YouTube channel, paki-like, mag-subscribe sa JNS, i-click ang kampana para sa abiso at bigyan kami ng magandang review. Bukod sa Think Twice, may Jonathan Tobin Daily Podcast din kung saan nagbabahagi ako ng balita at pagsusuri sa mahalagang issue ngayon. Mahahanap mo ang Jonathan Tobin Daily araw-araw sa JNS channel sa kahit anong podcast platform. At ngayon, balik tayo sa programa natin ngayong araw. Oo, at sa tingin ko ay patas lang na sabihin na, syempre, marami ring mga Hudyo na nagsalita na galing sa larangan ng sining at alam mo, gumawa ng mga bagay na talagang kapuri-puri. Pero madalas kong marinig, lalo na noong mga unang buwan, linggo, buwan, unang taon, 23 papuntang 24, madalas ako makatanggap ng tanong mula sa mga mambabasa. Alam mo, paano naman si ganitong tao? Paano naman si ganitong tao? Alam mo yon, nahuli kong ginagawa ko rin yon. At palagi akong naging tipo ng tao na pakiramdam ko, mas masaya ako kapag mas kaunti ang alam ko tungkol sa mga paborito kong artista o atleta, lalo na tungkol sa personal nilang buhay o paniniwala. Parang ayokong halukayin pa yon kasi alam mo na, hindi naman talaga ito nagpapasaya sa'yo kadalasan. Tama. Hindi naman natin kailangan malaman yon, alam mo yon, na yung sports idol mo nung bata ka pa ay lasinggero pala na masama ang ugali o mga ganong bagay. O may mga talagang nakakakilabot na pananaw na talagang, alam mo yon, nakakatakot para sa'yo. Tama. Paghiwalayin ang lika sa lumika nito. Tama. Pero nahuli ko ang sarili ko, alam mo yon, na tinitingnan o, alam mo yon, tumitingin ka sa social media at gusto mong abutin sila at parang kalugin sila at sabihing, oy, mahalaga talaga to. Isa itong makasaysayang sandali. Babalikan ko yung nabasa ko tungkol sa mga Hudyo sa Hollywood noong huling bahagi ng dekada 30 at magtatanong pa ako tungkol sa kasaysayan ng mga Hudyo at sining. Naalala ko, nabasa ko tungkol kay Ben Hecht, isang mahusay at sikat na manunulat noon, na parang superstar sa Hollywood, sinusubukang hikayatin ang mga tao na maging interesado. Hindi siya aktibong Hudyo noon, pero isinulat niyang parang aksidente niyang naranasan ang kasaysayan at napagtanto niyang tribo niya ay Israel. Nagalit din siya sa mga Hudyo na hindi nagsalita. Naisip ko tuloy, Aba, bakit hindi ka gumagawa ng kahit ano? Bakit hindi ka nagsasalita? Ganoon ka rin ba nun? Oh, sa tingin ko, ang napansin ko at talagang naging malinaw sa akin ay kung anong nangyari sa Hollywood pagkatapos ng Oktubre 7, parang may ilang magkakaibang kategorya. Sa tingin ko, ang lalong nagpalala sa pakiramdam ng pagkadismaya ay yung kawalan ng gantihan o pagbalik ng kabutihan. Sa tingin ko, maraming tao ang nakaramdam na lahat ng ibang grupo ng tao nitong nakaraang 20 taon ay nagkaroon ng mga sandali na kailangan nila ng pagkakaisa at suporta mula sa iba. Nandiyan ang Hollywood para sa kanila, Hudyo man o hindi. Pero nung mga Hudyo na ang nangailangan, parang walang tumulong. Malaking bagay ito para sa akin. Pakiramdam ko nandun ako nung kailangan mo ako, pero ngayon, di ka man lang nandito para sa akin.
Kaya yung ganong klase ng pagkawala ay talagang malalim ang naging epekto. At alam ko, siguradong naramdaman ng mga tao sa industriya. Alam mo, yung pinaka nakakainis para sa akin ay hindi lang yung mga hindi napopost ng bandila ng Israel, kundi yung mga noong ikalawang linggo ng Oktubre, hindi man lang mailagay ang pangalan nila sa isang liham na nagsasabing palayain ang mga bihag. Alam mo yon? Dahil ayaw nilang madamay o kung ano paman. Para sa akin, hindi ko maintindihan yon. At para sa akin, hindi talaga yon mapapatawad. Sa tingin ko, ang nakita natin ay kahit ano pa ang kaugnayan mo at antas ng pakikilahok mo bilang isang Hudyo, bago ang Oktubre 7 kadalasan, yon ang magdidikta ng tugon na dapat naming asahan mula sa iyo pagkatapos ng Oktubre 7, base sa kung paano tumugon ang mga taga-Hollywood. Kaya sa tingin ko, marami sa atin ang tumingin sa ilang mga kilalang Hudyo na hindi pa nagsalita kailanman para sa mga Hudyo. Na kahit sa magagandang araw ay hindi naman nagsasalita. Tapos inasahan nating bigla sila magsalita sa isang talagang kakilakilabot na araw at nagulat kami nang hindi nga nila ginawa iyon. Hindi ko sila binibigyan ng palusot, pero ano bang inaasahan mo? Hindi naman siya aktibong miyembro ng komunidad. Ito ay, alam mo na, isang taong maaari nating tawaging lapsed Jew, na tiyak na Hudyo sa kapanganakan at sa ugnayan, pero hindi namumuhay ng araw-araw sa anumang makahulugang paraan bilang Hudyo. Hindi gumagagawa ng kahit ano para sa mga layunin ng mga Hudyo, hindi isinasabuhay ang kanilang Judaismo sa kahit anong paraan. At ang mga taong iyon, hindi natin dapat asahan na magpakita sila o tumugon noong Oktubre 7. Sa ilang paraan, natuwa kami. Ayokong sabihing nagulat. Pero talagang nakakatuwang makita yung mga taong talagang nauugnay at nararamdaman na sila ay aktibong mga Hudyo, na baka hindi pa ganoon ka-vocal noon, pero nakita nila ang sandaling ito at naisip, sige, magiging vocal na ako ngayon. Nakita namin ang mga iyon. Nakita rin namin yung mga binanggit ko na noon, na hindi pa naging vocal noon, hindi rin talaga magiging vocal, at hanggang ngayon ay ganoon pa rin. At pagkatapos, may mga tao rin na parang nasa gitna lang. At sila yung mga yon. Mas naiinis ako sa mga taong mas involved. Pwede sanang magsalita pa sila, pero dahil sa kung anong PR sensitivity o kung anong dahilan, hindi nila ginawa. Yun ang nakakainis sa akin. Para sa akin, hindi ito usapin na pare-pareho lang ang buong Hollywood at parang lahat kayo ay nakadismaya. Sabi mo may paboritong aktor ang iba na lasinggero at masama ugali, kaya nakakadismaya talaga. Para sa akin, yung inaasahan mong mabuti, sila pa yung nakakadismaya. Naging kakampi ka na ng ibang tao noon. Ngayon, sarili mo ng mga tao. Nag-host ka na rin ng mga Jewish na pagtitipon noon. Anong posisyon mo dito? Naiinis talaga ako sa kanila. Oo, sa tingin ko, alam mo, may pananaw ang mga hindi artista na may mga kapalit o parusa kapag nagsalita ka para sa isang hindi popular na advokasya. Malinaw na ang Israel ngayon ay isang hindi popular na advokasya sa mga sosyal na lupon at sa kasamaang palad, may mga kapalit o parusa. Alam ko rin na sa ibang sining tulad ng classical na musika, mahirap magsalita para sa Israel at yung ilan na gumawa nito ay nakakatanggap ng maraming negatibong reaksyon. Pero narinig ko rin, at alam mo, si Jennifer Goodwin na ininterview mo sa iyong podcast, sinabi namin na hindi yun totoo kahit kailan. At talagang, alam mo, talagang niyakap niya ang kanyang pagkahudyo mula noong Oktubre 7 sa kabuuan. Yan din ba ang narinig mo? Oo, sa kabuuan, walang tinatawag na Jewish blacklisting ng mga taong nagsasalita para sa Israel. Wala talagang ganun. Ang masasabi ko, ganito ang nangyayari. Mas tungkol ito sa pangkalahatang kalakaran ng ilang mga brand o proyekto. Maaring ayaw nilang makisangkot sa isang tao na hayagan at malakas na umaagaw ng pansin sa kahit anong issue tungkol sa kahit ano. Hindi ito tungkol sa mga Hudyo o Israel. Parang may mga tao lang talaga na, alam mo yon, gusto lang nilang magbenta ng sapatos. Ayaw nilang makitungo sa kahit sino na may dinadalang kahit ano maliban sa bilhin mo itong mga sapatos na ito. Tulad ng actress na gumanap bilang Snow White. Parang ganon sitwasyon. Alam mo, siya yung sinisi sa pagbagsak ng isang pelikula na malamang babagsak din naman talaga dahil laging masyado siyang maingay, alam mo yon, sa kaliwa. Tama. Para sa akin, sa galong sitwasyon, hindi na mahalaga ang paksa. Kapag pumipili ka ng isang mainit na issue at dinadala mo ang kontrobersyang iyon sa isang komersyal na proyekto,
Ayaw ng mga tao ng ganyang gulo. At naiintindihan ko yun dahil sinusubukan mong magbenta ng isang bagay. Ganon din ang mangyayari kung paulit-ulit mong ipinaglalaban ng Israel at alam mo yon, nandoon ka sa taas na sinusubukan mong magbenta ng sapatos o kung ano man yon. Pero kung sinasabi mong malaki suporta mo sa Israel, hindi natin pwedeng kunin yung tao na yon. Hindi ko nakikita mangyari yon. Sa totoo lang, kapag inilalantad mo ang sarili mo at inaamin mong isa kang pro-Hudyo, alam mo yon, ang daming nangyayari. Makikita mo ang mga kababayan mo sa negosyo at magtatanong, anong pwede nating gawin ng magkasama? Anong mga proyekto ang sinusubukan nating gawin ngayon nang may pagmamadali, maibenta at maikwento? Makikita mo ito sa buong industriya, mula sa studio executive, producer, manunulat hanggang aktor. Parang gising na ngayon ang lahat ng may pakialam matapos ang Oktubre 7 na hindi nila naramdaman noon dala ng mas mataas na panganib at pagmamadali. At tingnan mo, mahirap talagang maikwento at magawa ang mga ganitong kwento dahil sa iba't ibang dahilan. Pero hindi dahil sa parang pagbablacklist. Hindi dahil ayaw namin sa Israel o sa mga Hudyo. Hindi namin ikukwento ang kwento mo. Mas dahil kung mahirap itong may kwento, ito ay dahil A, nahihirapan kaming makuha ang tamang talento o kung anuman para maikwento ang kwentong Hudyo na ito. Halimbawa, yung Netflix series na Nobody Wants This. Para sa akin, perpektong halimbawa ito ng kung ano ang dapat nating gawin sa Hollywood na talagang maganda. Romantikong komedya, makabago, malalaking artista, talagang nakakaaliw. Tungkol lahat sa mga Hudyo at kung gaano kamahal ng mga Hudyo ang pagiging Hudyo nila. Kahanga-hanga, perfecto. Nagiging mas mahirap kapag wala kang Kristen Bell at Adam Brody na magbibida sa palabas mo. Mas mahirap talaga yon. Baka nahihirapan kang makahanap ng tao dahil kinakabahan sila gumawa ng proyektong Hudyo, kaya nagkakaroon ka ng ganong issue. O kaya, yung kwento na gusto mong ikwento, ayokong sabing masyadong Hudyo, pero mas parang hindi ito sapat na kaakit-akit para sa lahat bilang libangan, na meron itong sariling halaga bukod sa pagiging isang mahalagang kwentong Hudyo lang. Kasi malaking pera ang kailangan para gawin ito at kailangan mo ng mas malawak na audience para mabawi mo ang puhunan mo. Tama ba? Tama. Merkado ito, di ba? Hindi pwedeng gumawa lang ako ng pelikula para sa 15 milyong Hudyo sa mundo at asahan na lahat sila manonood para mabawi ko ang puhunan ko. Tama ba? Dapat ganito. Napaka-exciting ng kwentong ito at kaakit-akit ang mga karakter. By the way, Hudyo sila at ang paraan ng kanilang pagsasalita, pakikisalamuha at pamumuhay ay Hudyo rin. Iyan ang mga proyektong dapat tina-target at ginagawa sa likod ng eksena na may mga taong nagtatrabaho para dito. Talagang mahirap ang negosyo na yon. Sa totoo lang, mahirap makagawa ng mga bagay. Alam naman ng karamihan, mabilis ang pagbabago sa Hollywood. At mas mahirap na ngayon gumawa ng mga orihinal na proyekto. Maraming salika na nakaapekto, pero di ko naranasan yung, nagsasalita siya tungkol sa Israel. Hindi natin siya pwedeng kunin. Gaya ng nabanggit ko, mahalaga at sentral ang papel ng mga Hudyo sa paglikha ng Hollywood, pelikula at telebisyon. Kami ang lumika nito. Oo, tama. Kahit anoong una, ayaw talakayin ng museo ng Hollywood ang tungkol doon. Pero isantabi na lang natin yon. Pero ang paglalarawan ng buhay ng mga Hudyo, maliban sa pagiging kakaiba, biktima, o isang grupong sabik sa asimilasyon, ay hindi talaga komportable o interesado ang karamihan sa mga Hudyo ng Hollywood na ipakita iyon. Alam mo, habang ang mga antisemitiko ay laging sabik na ilarawan ng Hollywood bilang isang institusyong Hudyo, ang mga Hudyo ng Hollywood noong ginintuang panahon ng Hollywood ay gusto nilang maging kahit ano maliban sa mga kinatawan ng mga Hudyo o kahit maging tagapagtanggol nila. Tulad ng sinabi ko, gaya ng natuklasan ni Ben Heck noong dekada 30, malinaw na ibang-ibang Hollywood ng dekada 20 ngayon. Sa tingin mo, paano nakaapekto ang kasaysayang ito sa tugon ng mga Hudyo sa industriya ng libangan noong Oktubre 7 at sa pagtaas ng antisemitismo sa mundo? Mayroon pa rin bang pag-aatubili bukod sa mga salik ng merkado pagdating sa pagpasok sa isang tunay na kwentong Hudyo? Alam mo, klaro na hindi na sila nababahala sa hindi pagiging bahagi ng lipunan gaya ng mga namumuno sa mga studio noong dekada 30. Sa tingin mo ba, may pag-aatubili pa rin gumawa ng kwentong Hudyo? Oo, tinamaan mo na lahat ng bahagi niyan.
Ibig ko sabihin, sa tingin ko, ang nakikita natin ngayon ay parang namana nating pag-uugali mula pa noong dekada 30, kung saan gaya ng sinabi mo, noong dekada 30 at muli, halos ibig ko sabihin, oo, ganun nga. Naiintindihan ko kung bakit pinalitan ng mga boss ng studio noon ang kanilang mga pangalan mula Shmuel Goldfish patungong Samuel Goldwyn. Alam mo, hindi ito tungkol sa masama maging Hudyo, kundi dahil Amerikano na ako ngayon. Galing ako sa silangang Europa at gusto kong mapabilang sa lipunan dito. Gumagawa tayo ng ganitong Amerikana. At alam mo, ang interesting dito ay, syempre, ang klasikong Hollywood ay talagang puno ng kwentong Hudyo at moralidad. Hindi lang nila tinawag na ganun. Hindi nila tinawag na kwentong Hudyo. Kasama rin ang maraming artistang Hudyo. Oo, alam mo, kahit saan, pero hindi hayagang Hudyo. Kadalasan, ginagampanan nila ang mga hindi Hudyo tulad ni Paul Muni na laging ibang lahi maliban sa tunay niyang pagiging Hudyo. Naintindihan ko kung bakit ganun yan dati. At sa tingin ko, ang nakikita mo ngayon ay ang natitirang epekto ng pakiramdam na iyon na kailangan nating bawasan ang pagiging Hudyo at kailangan nating ipakita na tayo ay basta Amerikano lang. Tayo nga, at sa tingin ko, yun ang nagsisilbing pundasyon. At sa tingin ko, mula nun, nadagdagan pa ito ng takot na hindi kine-question na paano kung masyado tayong lantad? Sinasabi nila na mga Hudyo ang may kontrol at gumagawa niyan. Pero sagot ko, kahit ano pa sabihin nila, mas mabuti nang may mapala tayo. Alam mo, nagkaroon talaga ako ng ganitong usapan, itong eksaktong palitan na to, kasama si Jason Alexander sa podcast ko. Tinanong ko siya kung bakit at ipinaliwanag niya, sa tingin niya, may ganitong takot. Sabi ko, kahit anong sabihin ng iba, gawin na lang natin. Nagulat siya, di ko pa napag-isipan yan. Sa tingin ko, di pa ito na-challenge. Marami dito ay minana lang natin. Sa tingin ko, matagal nang ganito ang Hollywood. Iniiwasan nilang magmukhang namumuno dahil sinasabing sila ang may kontrol. Kahit anong kapangyarihan meron tayo, huwag gamitin para sa sariling kapakanan. Siguraduhin nating itinataguyod natin ang iba. Maganda ang mantaguyod ng iba, pero madalas hindi tayo isinasama sa pag-angat na yon. At saka, sa tingin ko, mahalaga ring tandaan na marami sa mga Hudyo sa Hollywood ay hindi na aktibong Hudyo. Kung aasahan nating sila ang mangguna at magtaguyod ng mga proyekto at prioridad ng mga Hudyo at itaas ang tinig ng mga Hudyo, hindi nila iyon gagawin. Hindi nila nakikitang tungkulin nila iyon o bahagi sila ng papel na iyon. Hindi na ako magugulat kung sa susunod na 1 o 2 henerasyon, mawawala na ang koneksyon ng mga pamilya nila sa pagiging Hudyo. Tinatawag silang lapsed Jews, tulad ng marami sa Hollywood at Amerika. Oo, iyon ang pinakamalaking bahagi ng populasyon ng mga Hudyo, yung tinatawag na mga demographer na Hudyo na walang relihiyon. Tama. Halimbawa, sa palagay ko dito sa LA, mga 40% o 30% yata ang ganun. Kaya maiisip mo na sa Hollywood, baka ganun din ang porsyento. Marami sa mga Hudyo. Sa totoo lang, gaya ng pinag-uusapan natin, ay hindi na talaga itinuturing na Hudyo pagdating sa pagkakaroon ng responsibilidad o prioridad bilang Hudyo sa industriya. Yan ang nagtutulak sa akin sa susunod kong tanong. Sa tingin ko, isa sa pinakamagandang pananaw sa makabagong mga Hudyo ay ang sinabi ni Cynthia Ozick na ang universalismo ang bersyon ng mga Hudyo ng makitid na pagkiling sa sariling grupo. At iyan ang isang bagay na gusto kong talakayin sa iyo. Ang pagtataguyod ng mga universal na halaga ay malinaw na mahalagang bahagi ng Hudaismo, ngunit hindi lang iyon ang kabuuan nito. Ngunit karamihan sa Amerikanong Hudyo ay pinanghahawakan ang aspetong ito ng sibilisasyong Hudyo dahil pinalaki tayo sa liberal na pampulitika at panlipunang mga halaga, kaya ito ang pinaka-pinanghahawakan. Iyan ang naging basehan ng maraming mabubuting nagawa ng mga Hudyo sa Amerika at iba pang lugar, pero naging dahilan din ng kakulangan nila sa depensa sa sarili. Maraming Hudyo, kahit tanggap nila ang kanilang pagkakakilanlan, lalo na sa sining, ay mas interesado sa pananaw ng iba kaysa sa pananaw ng mga Israeli o Hudyo. Maganda rin ito para sa pagsusulong ng dialogo para sa dialogo mismo. Hindi talaga nakakatulong ipagtanggol ang mga Hudyo sa kanilang estado kapag kinukubkob ang kanilang estado at binabaha ito hindi lang ng kritisismo kundi pati ng mga paratang na blood libel at delegitimasyon. Kahit matapos ang ika-7 ng Oktubre, mahirap pa rin para sa kanila na ipagtanggol ang mga Hudyo gaya ng ginagawa ng ibang grupo para sa sarili nila.
Isa ba yan sa mga dahilan kung bakit labis na nakakadismaya para sa marami ang tugon ng mga Hudyo sa sining sa kasulukuyang krisis? Sa tingin ko, napakatalas ng obserbasyon na yan. At oo, sa palagay ko, tama ka. Sa tingin ko, napaka-Amerikano ng ganitong uri ng Hudaismo, na parang ang Hudaismo ay katumbas ng tikun olam, simula, gitna, at wakas. Iyon na ang guo. At syempre, hindi lang naman iyon ang Hudaismo. Tiyak na mahalagang aspeto yon ng Hudaismo. At maganda, gaya ng sinabi mo, bahagi ng dahilan kung bakit naging masigla tayo sa lahat ng lipunang napuntahan natin ay dahil sa paraan ng ating pag-aalaga. Ibig kong sabihin, isa ito sa mga pangunahing utos natin sa daan-daang paraan sa buong liturhiya at kasulatan ng mga Hudyo. Alam mo na, alagaan ang dayuhan, alagaan ang balo, alagaan ang ulila, alagaan ang iyong kaaway. Alagaan ito, napakahalaga talaga, period. At hindi lang iyon lahat. Kailangan mong buong pakete. Mas marami pa tayong halaga kaysa sa iisang set na yon pagdating sa kung sino ang mga Hudyo. At kung ang buong definisyon mo ng pagiging Hudyo ay social justice lang, ang pananampalataya mo, ang tribo mo, ay hindi talaga ang mga Hudyo. Social justice iyon. Parang nilalagyan mo lang ng kipa. Oh, napanood ko yung episode mo kasama si Jason Alexander. Magaling talaga siya. Talented siya at talagang tumindig sa buong career niya sa pagsasalita para sa mga adikain ng mga Hudyo. Pero naisip kong interesante nung sinabi niya na nag-aatubili siyang magsalita. Para sa, alam mo, isang batang bihag. Alam mo, pagkatapos ng Oktubre 7. Pero gusto niyang pag-usapan ng mga bata mismo, alam mo, o kahit papaano. Alam mo, hindi siya komportable na pag-usapan lang ang mga biktimang Israeli at hindi ang mga Palestinong naging biktima rin. At sabi ko, well, alam mo, naiintindihan ko yon pero parang hindi rin naman yon ang iisipin gawin ng kahit sino sa kabilang panig. Oo. At siya, hindi lang siya ang naging bisita ko na nagpahayag ng ganitong uri ng damdamin, alam mo, na inilalantad yon. Muli, parang halos hindi nila kino-question sa sarili nila ang instinct na ito na kailangan nilang sabihing, Sandali, hindi ako tribal dito. Hindi ko inuuna ang mga Hudyo. Huwag naman sanang para lang ako sa mga Hudyo. tama. Diyos ko, wag naman sanang isipin ng kahit sino na meron akong, alam mo na, katapatan sa isang grupo ng tao kaysa sa iba. At sa tingin ko, ayos lang naman na yunahin mo ang pamilya mo sa buhay. Alam mo yon kung lahat ay patas. Siyempre. Hindi rin ito zero-sum game. Pwede kang gumawa ng video para sa isang bihag, tapos gumawa pa ng iba para sa iba pang tao kung gusto mo. Pero hindi dapat ganun. Naniniwala ako na hindi mo kailangang magdalawang isip o questionin ang kagustuhan mong tumulong sa iyong tribo kapag sila ay nangangailangan. Sa tingin ko, wala namang dapat ikahiya o ihingi ng paumanhin doon. Napaka-natural lang nun. At muli, gaya ng sinabi mo, hindi lang naman ang kabilang panig ng usaping ito ang walang alinlangan, kundi pati ibang grupo ay wala ring ganoong pag-aalinlangan. Walang Asian American na magsasabing, ay inaatake ang mga Asian American. Hindi ko alam kung dapat ako magsalita dahil iniisip ko rin ang ibang grupo. Iniisip ba nila, nasabi ko na bang sapat para sa kanila? Hindi, parang inaatake mo ako, ipangtatanggol ko grupo ko. Natural lang yon. Hindi natural na maramdaman mong kailangan mong humingi ng paumanhin para doon. Pwede namang maging pareho, hindi naman kailangan laging may natatalo o nananalo. Ako lang o wala na, pero ayos lang na unahin mo ang sarili mong mga tao, ang sarili mong pagkakakilanlan. Natural lang yon. Ganun talaga tayo. Wala namang masama doon. Tungkol sa pamilya, nabubuhay tayo sa lipunang ngati sa politika. Palagay ko, bawat pamilyang Hudyo, gaya ng bawat pamilyang Amerikano, may sari-sariling di pagkakasundo sa politika at sa usapin ng Israel sa mundo matapos ang ika-7 ng Oktubre. Parte ka ng isang pamilya ng mga kilalang tao na hindi nahihiyang ipahayag ang kanilang mga opinyon. Ayokong ungkatin ang maselang usapin, pero ang kapatid mong si Ben ay naglabas ng pampublikong paninindigan tungkol sa Israel na iba sa iyo at sa inyong mga magulang. Paano mo hinaharap ang mga pagkakaibang yon? May paraan ba para magawa yon sa mga isyung napakahalaga nang hindi nasisira ang relasyon? Kahit magkasundo kayong, huwag pag-usapan ng ilang bagay.
Alam mo, lahat tayo ay may pamilya at tuwing Thanksgiving o Passover, may pansamantalang tigil sa usapang politika. Kung walang pansamantalang tigil sa usapang politika, pwedeng magkaproblema. Kapag di ninyo napag-uusapan ang mahalagang bagay, maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan ng katahimikan, gaya ng pagtatalo. Tama. Kaya sa tingin ko, gaya ng mga tanong mo, halos nasasagot mo na rin ang sarili mong mga tanong dahil ang galing ng mga ito, Jonathan. Hudyo talaga. Laging sagot ay tanong din. O alam mo, tama ka talaga dyan. Kung ano man, kapag may relasyon kang mahalaga sa'yo at may hindi pagkakaunawaan o pagkakaiba, kung gusto mong mapanatili ang relasyon na yon, kailangan unahin mo ang relasyon. Pag inuuna mo ang relasyon, ibig sabihin ay pakikipag-usap. Ibig sabihin nito ay makipag-usap sa loob ng relasyon na parang, "Uy, mahalaga ka sa akin." Gusto kong linawin at siguraduhin na nagkakaintindihan tayo. Mahal kita. Hindi man tayo magkasundo dito. Ikaw pa rin yan at ako pa rin ito. Pwede nating pag-usapan ito. Sa tingin ko, mahalaga ang ganitong usapan. Napag-usapan ko na rin sa programa ko kung paano magkaroon ng malalim at mahaba ang pag-uusap. Kailangang malalim at mahaba ang mga pag-uusap na ito. Hindi to, alam mo na, yung klase ng relasyon na tinutukoy ko ay hindi para sa dating roommate mo nung kolehiyo na minsan mo lang tinutweet. Iba yon. Alam mo, kung hindi mo naman talaga gustong makipagkita sa taong ito, kung hindi lang dahil sa pag-aaway tungkol sa Israel o iba pa, hindi na dapat pag-aksayahan ng oras, ayusin ang relasyon na yon. Pero kung siya ay isang tao na gusto mo talagang makita at makasama kahit papaano, puntahan mo siya at makasama mo siya. Bigyan mo ang sarili mo ng espasyo. Magkaroon tayo ng pag-uusap kung saan ligtas at tapat ninyong mailalabas kung saan kayo nanggagaling. At kapag natapos na kayo doon, hindi naman ibig sabihin na mababago ninyo ang isip ng isa't isa. Kadalasan, hindi nagbabago ang isip ng tao sa isang pag-uusap, pero nauunawaan ninyo ang pinanggagalingan ng bawat isa. Dahil dito, masasabi mong naiintindihan ko. Hindi naman pala lubusang baliw na halimaw ang taong ito. Alam mo yon, at nakikita rin nila na hindi naman ako isang genocidal na baliw, gaya ng pinaka-kinatatakutan nila. Sa totoo lang, pareho lang tayong mga tao na nagkaroon lang ng magkaibang pananaw dito, kahit ano pa ang dahilan. At ngayon, maaari na nating ipagpatuloy ang ating mga buhay. At kung gusto pa nating pag-usapan ito sa ibang pagkakataon, pwede naman. Hindi naman natin kailangang gawin yon. Hindi na namin pag-uusapan kasi alam namin hindi kami magkasundo. Mas gusto naming mag-enjoy sa pagsasama namin at mapanatili ang relasyon. Pero alam namin na bukas ang daan at wala nang mga nakatagong pagdududa, mga nakatagong tensyon, mga nakatagong hinala na ano kayang iniisip ng taong ito. Ano kayang sila sabi niya sa likod ko? Ano kaya talaga ang opinion niya tungkol dito? Kapag nailabas mo na, pwede mo na itong kalimutan at magpatuloy sa buhay nang hindi mo na kailangan akuin ang emosyonal na responsibilidad sa iniisip ng taong iyon. Tungkulin mong panatilihin ang relasyon sa mahalagang tao sa'yo. Kaya sa tingin ko, hindi lang ito posible gawin sa kahit anong malaking hindi pagkakaunawaan sa kahit sinong mahalaga sa'yo, kundi napakahalaga rin itong gawin. At alam mo, nakakagamot at nagbibigay buhay talaga ang paggawa nito. At tingnan mo, ulitin ko lang, kailangan ng dalawang tao para magkaayos. Tama ba? Kaya ibig ko sabihin, kung may isang tao talaga na, alam mo yon, talagang napunta na sa mapandirang landas. Na sila na mismo ang inaatake ka at ayaw na nilang magkaroon ng kahit anong kinalaman sa'yo at nagsasabi sila ng masasamang bagay tungkol sa'yo. At alam mo, hindi mo na kailangan yon. Kaya, ang isang relasyon ay gumagana lang kung pareho kayong gusto talagang magkaroon ng relasyon. Sa kabutihang palad, hindi ko ito naranasan, pero marami akong kakilala. At sigurado akong meron ka rin, pati karamihan sa mga Hudyo, na sila o may malapit sa kanila ang nakaranas nito. May mga malungkot na kwento ng matalik na magkaibigan na biglang napuputol ang relasyon dahil lang sa susuportahan mo ang Israel tapos ka na sa akin. Para sa akin, nakakalungkot talagang mangyari yon. Sobrang lupit nun. Wala ka namang magagawa. Kung may taong masama talaga, sila na yon. At sila na ang bahalang mamuhay sa konsensya nila, makatulog man sila o hindi. Pero sana nasa sitwasyon ka na kapag inuna mo ang pagiging totoo mo at inuuna mo ang relasyon, hindi ang argumento, hindi ang laman ng usapan. Hindi ito tungkol sa layunin na baguhin ang isip ng isa't isa. Ang tanging layunin ay
kung paano natin makikita ang isa't isa at mananatiling konektado sa relasyong mahalaga sa atin. Sa pangkalahatan, umaasa ako na mapanatili mo ang relasyon na yan. Oo, maganda talaga yung payo. Pero ang problema, sa tingin ko, ay ang kultura natin ay patuloy na gumagalaw sa kabaligtarang direksyon. Naalala ko na narinig ko mula sa mga rabbi at alam mo na, pagkatapos ng 2016 at ng eleksyon sa pagkapangulo, may mga mag-asawa na naghiwalay dahil sa nararamdaman nila tungkol kay Trump. Naisip ko, ang labo naman nito. Marami namang mas magagandang dahilan para mag-away ang mag-asawa bukod sa politika. Pero totoo talaga yon. At sa tingin ko, alam mo na, umabot na ito sa bawat issue. Pero tiyak na, simula nang maging sentrong issue ang Israel sa kultura. Sa tingin ko, tinutulak nito ang mga tao sa negatibong direksyon na parang nawawala ang kanilang karapatang matawag na kakampi sa panig nila. Kung hindi sila nagagalit sa mga kamag-anak o sa mga taong malalapit sa kanila kapag hindi sila nagkakasundo. Isa itong maling realidad, di ba? Pero yan ang ginagawa ng social media. Yan ang nangyayari sa malaking bahagi ng buhay natin ngayon. Isa itong virtual o maling realidad. Ang ibig kong sabihin ay yung idea na wala tayong boses kung paano tayo makipag-usap sa isa't isa o na mula noong 2016 at sang-ayon ako na ang pag-angat ni Donald Trump ay talagang nagbukas ng matinding kawalang-galang. Sa paraan na tinuturing na nating katanggap-tanggap na yon, kung paano tayo mag-usap at tumingin sa isa't isa. Dito sa bansa at maging sa buong mundo, talagang nagsimula ito sa nakalipas na 10 hanggang 15 taon. Hindi na kailangan gawin yon dahil natural na lang ito at nakikita natin sa TV, politika, social media at paligid natin. Sinasabi natin siguro ito na ang ginagawa natin ngayon. Pero pwede nating piliing wag gawin ito, katulad ng unti-unti nating nakakalimutan ang critical thinking bilang isang kasanayan. Hindi ibig sabihin na hindi tayo marunong mag-isip ng critical, mas marami lang talagang hindi ito ginagawa. Kaya tuloy, nangyayari ito nang di natin namamalayan at iniisip natin, siguro di ko na kailangan makisali. Pwede di ko na lang basahin ang isang bagay online at isipin na tama na yon at magsimulang pag-usapan ito kahit hindi ko man lang pinag-isipan ng critical. Kailangan nating patuloy na ipaalala dito na, oy hindi, may pagpipilian ka dito. Pwede naman tayong mag-usap ng maayos at tingnan ng isa't isa bilang tao. Mas marami tayong pagkakaisa kaysa pagkakaiba. Ang madalas nating ginagawa ngayon, parang hahanapin natin yung isang bagay na hindi natin pinagkakasunduan. Parang may buong pagkain sa harap natin. Magkasundo tayo sa ulam, magkasundo tayo sa panghimagas, magkasundo tayo sa pampagana. Parang may isang gisantes na di natin mapagkasunduan, pero ginagawa nating malaking issue. Dahil lang di tayo magkasundo sa gisantes, parang wala ka na sa akin. Hindi yon tamang paraan para sa masarap na pagkain. At parang iniwasan natin ang responsibilidad natin doon. At na pwede naman nating piliin na kumilos ng mas may respeto at mas positibo. Sa paraang tunay na nakakagawa ng mabuti. Sa halip na sumabay lang sa agos at hayaang maglaho at masira ang lahat sa mapanirang pananalita, pagkakawatak-watak at pagkakahati-hati. May pagpipilian tayo at desisyon. Hindi likas na batas na kailangang magkahati-hati at magkapuutan ang mga tao. Wala namang nagsabing dapat ganoon ang mangyari. Oo, ganyan na talaga ang kultura ngayon. Dati akong may debate program, kasama si J.J. Goldberg, dating editor ng Forward. Madalas kaming magdebat tungkol sa kaliwa at kanan. Pero ang konsepto nun ay magkaibigan kami ni J.J. Goldberg at kaya naming mag-usap ng maayos. Naglibot kami at ginawa namin ito sa buong Hilagang Amerika, pati na rin yata sa Yershu kung saan naroon si Rabbi Wolpe. Madalas kaming may mga reaksyon at natutuwa ako dahil nagtatalo kami tungkol sa Israel at iba pang bagay. Sa huli, pinaalala namin sa lahat na mas marami silang pagkakapareho kaysa pagkakaiba. Madalas sinasabi ng mga nanonood, hindi naman talaga malaki ang pinagkaiba ng opinyon ninyo. At alam mo, sasagot kami, pero nakikinig ba kayo? Lagi kaming magkakontra, pero tono lang ang napapansin nila. Hindi naman kami nagsisigawan sa isa't isa. Nagtatawanan kami. Minsan nagbibiruan kami, pero nagsasalita pa rin ng may paggalang. At naturuan silang isipin
na kung gano'n ang ginagawa mo, hindi ka talaga tumututol. Tama, eksakto. Parang kalamnan na nakakalimutan nating gamitin pero meron tayo, may kakayahan tayo. Palagi natin itong dala. Totoo, tulad ng sabi mo, hinahayaan ng kultura na manghina ang kalamnan na yon. Kaya kailangan lang nating patuloy na hikayatin ng ating mga kapwa lalaki, babae, at mga miyembro ng komunidad na gamitin ang kalamnan na yon. Hindi lang dahil maganda ang pakiramdam o dahil ito ang tama. Mas mabuti ito para sa lahat. Napakaganda ng karanasang ito. Walang masamang epekto. Walang masamang epekto. Wala naman. Pero ngayon, hindi na rin kalaki ang merkado para sa ganitong debate kahit sa komunidad ng mga Hudyo, gaya ng nakita natin. Hindi ko alam. Kakapanood ko lang ng magandang debate. Akala ko marami ang nanood ng debate ni na Darrow Horn at Deborah Lipstadt. Usap-usapan din yung debate sa Sapir. Oh, hindi ko sinasabing imposible. Pero sa karanasan ko, mas kaunti ng interes ng mga tao dito ngayon. Kasi parang lahat ay nagagalit na sa lahat. Pero, hayaan mong ituloy ko sa susunod na tanong. Isang bagay ang pag-usapan ang pag-una sa relasyon at pamilya kapag ang hindi pagkakaunawaan ay sa loob ng pamilya. Saan tayo magtatakda ng hangganan bilang komunidad? Palagi mong binibigad din ang halaga ng pagiging inklusibo. Pero maaari ang sagot dyan ay kung ang tanghing pinaninindigan natin ay pagiging inklusibo, ibig sabihin parang wala talaga tayong pinaninindigan. Saan dapat mantakda ng hangganan ang komunidad? Dahil kung may natutunan man ako sa aking karera bilang isang mamamahayag, ito ay na lahat ng tao ay gustong magtakda ng hangganan. Nagkakaiba lang sila kung saan dapat ilagay ang hangganan. Isa itong malinaw na malawak ang tanong na ito. Sa tingin ko, kahit na may mga hangganan, at syempre, gaya ng sabi mo, sa lahat ng bagay may hangganan, kailangan laging bukas ang pinto. Kaya gusto ko lang sabihin yon. Parang kailangan nating laging magbigay ng paraan palabas. Dapat laging may paraan palabas. Kung gusto mo magbago ng isip, bukas ang pinto namin. Para sa akin, mahalaga yon. Pero hindi ko iniisip na ibig sabihin nun ay wala ng hangganan. Lahat ay welcome palagi. Sa palagay ko, napag-usapan na rin ito. Gaya ng halimbawa ko sa isang organisasyong Hudyo, kung saan lumitaw ang tanong kasama ang ilang leader nila. Saan dapat ilagay ang hangganan para sa mga anti-Zionistang nagtatrabaho sa loob ng organisasyong Hudyo? At para sa akin, nasa karapatan ninyo na magtakda ng hangganan. Kung isa kang organisasyong Hudyo na ang misyon ay, alam mo na, ang pagpapalaganap ng mga Hudyo o pangsuporta sa XYZ na aspeto ng Hudaismo o ng mga Hudyo. Kung laban ka sa pag-iral ng bayan ng mga Hudyo, hindi ito ang tamang organisasyon para sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos at magtrabaho ka sa ibang lugar na mas babagay sa iyo. Kung magbago isip mo, may trabaho kami para sa iyo. Dumalo ka sa mga pagsamba pero di mo kailangang magtrabaho dito. At sa tingin ko, ayos lang yon. Wala namang problema doon. Sa palagay ko, kailangan talagang magtakda ng mga ganyang linya. Sa inyong sinagoga, kusa namang naglalagay ng hangganan ng mga tao para sa sarili nila. Alam mo, kung nasa isang sinagoga ako na ginagawa namin ang panalangin para sa Estado ng Israel at ipinagdarasal namin ang mga sundalo ng Israel tuwing weekend, kung isa ka sa mga taong ginagawang alangan iyon para sa iba o ikaw mismo ang hindi komportable roon, ikaw na mismo ang magtatakda ng hangganan kung gusto mong umalis o hindi. Hindi ka kailanman sasabihan ng sinagoga na umalis. Laging bukas ang pinto, pero ikaw. O dapat lang naman na ganun. Dapat lang naman na ganun. Ikaw ang magpapasya para sa sarili mo. Hindi ako pwedeng manatili dito dahil hindi ito ang pinapahalagahan ko. Ikaw rin ang magtatakda ng hangganan mo. Kung hindi ito para sa'yo, pwede kang umalis o pumunta sa ibang lugar. Nandito lang ito kung magbago ang isip mo. Para sa akin, yun ang tamang pag-uugali. Nandito kami kung sakaling magbago ang isip mo. Pero kung ikaw ay magiging, alam mo na, kung ang isang bagay na napakahalaga sa iyo ay salungat sa isang bagay na napakahalaga para sa amin, maaring hindi ito ang lugar para sa iyo. Oo, sa tingin ko, mahalaga ang puntong yon. Lalo na tungkol sa kung lahat ba ay pwedeng pagtalunan kahit sa isang diverse na komunidad tulad ng mga Hudyo. Madali lang sabihin na pwede tayong magkaiba ng opinyon tungkol sa kung ano dapat ang tax rates. Pero ang tratuhing mapagdedebatehan ang pagkawasak na nag-iisang estadong Hudyo sa mundo na tinitirhan ng kalahati ng mga Hudyo sa daigdig, para sa akin, handa akong makipagdebate sa halos lahat.
pero hindi ko gustong pagtalunan yan. Oo, sangayon ako sa'yo. At ang gusto ko lang idagdag, sa tingin ko mahalaga, lalo na para sa mga mas batang Hudyo, na siguraduhin na may puwang sila sa mga lugar na ito. Na magkaroon ng pag-uusap at magtanong at maglahad ng mga pagtutol. Sa tingin ko, mahalaga ito dahil kung wala ang puwang na yon, nagiging parang dalawang panig lang, alinman sa mahal mo ang Israel. At kung hindi mo mahal ang Israel, ibig sabihin ay nasa kabilang panig ka na nangangahulugang mapupunta ka sa panig ng mga galit sa Israel kahit hindi mo naman talaga ito kinamumuhian. At ayaw naming magkaroon ng ganung dalawang panig lang. Ayaw naming gawing parang lahat o wala. Kailangan ko lang sumunod. Mahal ko ang estado ng Israel. Ano man ang ibig sabihin nito para sa rabbi ko, ganoon din para sa akin. Kung hindi, aalis na lang ako rito. Kailangan nating magkaroon ng kaunting gitna kung saan pwedeng pumasok at umalis ang isang tao na pwedeng sabihin, hindi ako komportable dyan. Kasi alam naman natin ng mga tao ay palaging pinapakain ng ganitong mga anti-Israel na mensahe buong araw sa paligid nila. Lalo na ang mga mas bata. Nasa social media ito, nasa mga paaralan, nasa mga kaibigan nila. At kung hindi natin sila bibigyan ng lugar para pumasok at magkamali o magtanong, mawawala sila sa atin. Sa tingin ko, mahalaga talagang gumawa ng ganong espasyo. Para maging patas, may mga matatanda rin ganon. May mga matatanda na dati hindi nakapag-aral, pero ngayon natututo na rin sila kasama ng mga anak nila at pareho rin silang binababad sa parehong mga bagay na yan. Kailangan nating tiyakin na may espasyo para maipahayag nila ang kanilang mga alalahanin. Pero sa huli, siguro dalawa ang malinaw na hangganan. Una, dapat bang umiral ang Israel o hindi? Para sa akin, malinaw na hangganan yan. Pwede tayong mag-debate sa mga pulisya. Sabi ko, walang bumabatikos sa Israel tulad ng mga Israeli araw-araw. Tiyak na totoo. Walang problema dun. Pero kailangan nating magkasundo na naniniwala tayo na dapat may sariling kontrol ang mga Hudyo at na may iisang lugar sa mundo na sama-sama nating may ugnayan. At na mayroong na may mga particular na bagay gaya ng mga usaping pang-organisasyon kung saan hindi yun angkop. Kung ang mission statement ko ay ito. Alam mo, nagbibigay tayo ng edukasyon tungkol sa Israel dito at nagsasagawa tayo ng mga fundraising para makalikom ng pera para sa isang kibbutz sa Israel. Kung ayaw mo, baka hindi ito ang lugar mo. At di na kailangang pagdebatehan kung dapat maglikom ng pera para sa kibbutz Be'eri. Kung talagang istorbo ito sa'yo, hindi ito ang lugar para sa'yo. Oo, tingin ko totoo yan. At sa totoo lang, sa palagay ko, alam mo, Israel o hindi, Israel talaga ang tanging isyu ngayon. Alam mo, dating mahalaga ang mga tanong kung saan dapat ang hangganan. 20 o 30 taon na ang nakalipas. Pero ngayon, lalo na matapos ang Oktubre 7, hindi na ito ganoon kahalaga. Interesante, curious ako kung bakit mo nararamdaman yan. Ganon ang nararamdaman ko dahil 30 taon na akong bahagi ng diskusyon. Dapat bang umiral ang Israel? Oo o hindi? Para sa akin, yan lang ang totoong issue ngayon. Kasi sa tingin ko, matagal na rin parang ang komunidad ng mga Hudyo. Ang Israel mismo ay talagang nahati tungkol sa, alam mo na, parang politika ng proseso ng kapayapaan. At iyon ay naipapakita sa mga diskusyon dito sa Estados Unidos. Pero hindi na talaga natin pinag-uusapan yun na yun. Ang pinag-uusapan na natin ay, alam mo na, isang mas batayang usapin. Alam mo, ang anti-Zionismo ay hindi naman talaga isang bagay na, kumbaga, pinagdedebatehan o itinuturing na normal noon. Dati, hindi normal na makita ang ganito sa editorial ng New York Times mga 20 o 30 taon na ang nakakaraan. Pero ngayon, karaniwan na ito. Iyon ang ibig nilang sabihin. Iyon din ang malaking bahagi ng argumento nila. At sa puntong ito, sa tingin ko, yun lang talaga ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ibig kong sabihin, alam mo na, dahil dun na tayo dinala ng mga pangyayari. Sa tingin ko, iba yata ang basa ko, gamit ang halimbawa mo ng New York Times. Alam mo, kapag pinag-uusapan nila ang anti-Zionism, dalawang bagay ang nakikita ko. Una, nakikita ko ito bilang isang kilusang nakabatay sa pagkamuhi. At wala talagang makabuluhang antas ng intelektual na debate o diskurso na nangyayari. Alam mo, ganun lang talaga. Ito ay paninirang puring pagkamuhi sa mga Hudyo, gaya ng nakita natin na ginawa ng mga Sobyet noong nakaraang siglo.
O ito ay isang uri ng maling pagpapakahulugan sa Sionismo na para bang ang ibig sabihin ay ang pamumuno ng kanang pakpak ng gobyerno ni Bibi Netanyahu at ipinapantay ang buong Israel doon. Sa palagay ko, alam mo, kung ipagpalagay nating manpitik lang tayo ng mga daliri at biglang nagkaroon ng ibang gobyerno na gumagawa ng ibang bagay. Sa tingin ko, magbabago ang usapan at kalikasan nito. Sa palagay ko, ba magbabago rin ang damdamin? Hindi naman siguro, pero naniniwala ako magbabago ang kalikasan ng pinag-uusapan. Kung hindi mo nakikita ang isang gobyerno na alam mo na parang pinapayagan o sinusuportahan ang karahasan ng mga settler o may hangaring sakupin ng Gaza, sakupin ng Lebanon at sakupin ng West Bank. Iyan ang pananaw sa kasalukuyang gobyerno, kahit papaano. Kaya sa tingin ko, maaring magbago ang takbo ng usapan kung magkakaroon ng pagbabago sa gobyerno sa bandang huli ng taong ito. Pero titingnan pa natin. Sa tingin ko, tututol ako dyan. Kasi hindi ko nakikita na may gobyernong maaring mahalal na yung taon. At malinaw naman, alam mo, ang mga Israeli ay talagang hati tungkol kay Netanyahu. Pero hindi sila hati tungkol sa digmaan. Hindi talaga sila nagkakabahabahagi tungkol sa digmaan laban sa Iran o Hamas. Alam mo, pagkatapos ng lahat, matagal na sa kapangyarihan si Netanyahu at nanalo siya ng maraming eleksyon. Hindi dahil, alam mo, hindi ito isang sabwatan, kundi dahil parang natalo na sa argumento ang kabilang panig. At alam mo, kung hindi si Bennett at o si Lapid, alam mo, hindi naman gaanong magkaibang mga polisiya nila tungkol sa digmaan. Sa tingin ko, kung susuriin mo ang maraming tao, gamitin ko na lang halimbawang New York Times, sino lang ba ang nanalo ng Pulitzer Prize? Pwede mong tingnan ang listahan ng manunulat, editor nila sa Section's Ideas na siyang sumulat nito. Book review ito ng isang libro tungkol sa Bund. Sinasabi nila na ang sinumang naniniwala na mahalagang Sionismo at Israel sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo ay tinuturing na baliw. Hindi ko akalaing ganoon sila. Hindi sila magiging mabait sa kahit anong gobyerno na mahalal sa Israel. Sa tingin ko, yung huli mong sinabi ay tumutukoy sa unang punto ko. Para sa akin, isa lang itong ibang anyo ng pagkamuhi sa mga Hudyo. Kung sinasasabi mo sa akin na hindi maiisip, Iyan ay uri ng pagkamuhi sa mga Hudyo na hindi makikita sa editorial ng The New York Times. Alam mo sa panahon na, alam mo parang ang mga liberal ay nakikipagtalo sa mga konserbatibo, kasama ang isang tulad ni Anthony Lewis, siya ay napalitan na ng mga taong ito. o hindi maganda, ibig ko sabihin ang yon. Alam mo, anti-Sionismo. Hindi tayo naging handa para harapin ang ganitong uri ng put laban sa mga Hudyo. Hindi tayo naturuan bilang lipunan o komunidad ng mga Hudyo kung paano ito gumagana o makikilala. Ibig kong sabihin, tayo, hindi lang ako. Alam kong hindi ako una rito, pero ginamit natin lahat ng oras at resources sa pagtuturo. Ang pagkamuhi sa mga Hudyo ay katumbas ng Holocaust. Danaw ng hitsura nito, ganoon mismo iyon. Alam ko kung paano makilala ang Nazi. Pero kung hindi ka Nazi, hindi ko alam kung galit ka sa mga Hudyo. Hindi tayo gumastos ng oras, pera at resources sa pagtuturo. Halimbawa, ang anti-Semitismo at anti-Sionismo ng Soviet at kung ano ang itsura nito. At kung paano mismong mga Hudyo sa loob ng Soviet Russia ay naakit na buwagin ang sarili nilang mga institusyon. Wala tayong sapat na kaalaman at kakayahan para makita ang mga pattern. Kaya ito ang nangyayari ngayon sa mga panlipunang pamantayan. Ganito kadalasang gumagana ang pagkamuhi sa mga Hudyo. At tayo ay humahabol ngayon. Mahalaga ang puntong yan. Balikan ko muna sandali ang mga pelikula o katulad nito. Isang tanong na may kinalaman sa pelikula ngayong 2024. Kasama ka ba sa isang grupo ng mga creator na Hudyo na sumulat ng liham sa Academy of Motion Picture Arts and Sciences na kumukwestiyon sa mga bago noon na patakaran tungkol sa Oscars? Tungkol sa inclusivity. Hinihiling na maisama ang mga Hudyo sa mga underrepresented na grupo na bahagi ng mga patakarang ito. Sa tingin ko, hindi kayo masyadong umusad doon. Pero maari mo ba akong ituwid kung mali ako roon? Pero kaya ba ng DEI na sa praktika, kahit na iniisip ng ilan na totoo ito sa teorya, itinuturing ang Israel at mga Hudyo bilang mga puting ng aapi, na siyang ugat ng dahilan kung bakit maraming progresibo ang tumalikod sa Israel.
Paano matatanggap ang mga Hudyo kung tinitingnan sila ng mga nagmamalasakit bilang bahagi ng uring nangaapi, hindi bilang biktima? Napakahalaga ng tanong na ito. Alam ko na kayo, ang aking mga kaibigang itim at mga kakampi ay naniniwalang napakahalaga ng DEI para sa kanila at na kayo. Malakas ang pangtutol at sakit nila. Kapag naririnig nila ang mga Hudyo na gustong alisin lahat, iniisip nila, paano kami? Ano bang iniisip ninyo? Sa kabilang banda, sa tingin ko, hindi nila lubos na naunawaan kung paano. Ang DEI, gaya ng itinuro mo, ay ginamit na parang sandata para ihiwalay ang isa sa pinakamaliit na etnikong minorya sa mundo na talagang nakakabaliw. Kaya mahirap para sa akin na maisip o tanggapin. Mayroon bang bersyon na dapat tayong magkaroon ng isang gumaganang DEI? Alam mo na, kurikulum o pananaw, kung saan ang pagkakaiba-iba at pagsasama ay isinasama ang mga Hudyo bilang isang etnikong minoryang may pagkakaiba-iba. O naman, kapag naunawaan mo kung sino at ano ang mga Hudyo, natural silang nababagay sa ganitong uri ng balangkas. Pero kung patuloy nating hindi naunawaan bilang mundo kung sino at ano talaga ang mga Hudyo, kapwa dahil sa binaryong salaysay na nang-aapi at inaapi. At alam mo, kaugnay niyan, itong maling paglalagay ng label at hindi pagkakaintindi sa mga Hudyo, na parang sila ay isang mayaman, puti at European na uri ng tao. Na hindi lang mali, kundi hindi rin nito, kahit na mali, na ipapakita ang karamihan sa mga Hudyo sa mundo na hindi naman talaga mukhang puti. Na talagang nakakainis, alam mo yon ang malaking issue. Kaya sa tingin ko, kung pwede lang sana nating baguhin agad ang lahat, at ang buong mundo ay parang, ibig mong sabihin, ang mga Hudyo ay talagang tribo mula sa Israel na pinaalis at nagkalat sa buong mundo. Ngayon, parang tayong mga Galapagos finch, pagkakanya-kanyang pag-unlad sa iba't ibang isla dahil sa ebolusyon. Nagkahiwa-hiwalay tayo, kaya yung iba humaba ang tuka. Yung iba naman, kailangan kumain ng ganitong uri ng mani dahil may ilan sa ating lumaki roon at ang iba naman ay sa ibang lugar. Pero lahat tayo mula sa iisang grupo. At alam mo, ang Israel, kung saan mahigit 50% sa atin ang nakatira, ay hindi pa nga ang karamihan ng mga tao na galing sa Hilagang Aprika at Gitnang Silangan. Eksakto. Ito ang mga pangunahing katotohanan. Kung naunawaan ang mga yon, makararating yon sa DEI. Sa tingin ko, yun ang kulang. Hindi ko iniisip na ang DEI mismo ay hindi na maayos. Ang problema ay kung paano nauunawaan ang mga Hudyo. Doon may sira. Kapag naayos natin iyon, susunod na maayos ang iba pang bagay. Sa pampublikong paglalakbay mong ito bilang Hudyo, ano ang pinaka-nakagugulat mong natutunan tungkol sa mga kapwa-artista at paano nila hinarap ang mundong matapos ang ikapito ng Oktubre? Ano rin ang pinaka-nakadismaya para sa iyo? Ay grabe, malaking tanong yan. Sasagutin ko muna ang pangalawa dahil siguro mas madali iyon. Ang ibig kong sabihin, siguro ang patuloy na nagpapabigo sa akin ay ang mga taong iniiwan ang kanilang responsibilidad sa panahong ito. At alam mo, nakakainis yon para sa akin. Hindi ko naman iniisip na lahat ng tao sa mundo ay kailangang umakyat sa tuktok ng bundok at sumigaw gamit ang megaphone tungkol sa mga Hudyo at ipaglaban ang mga Hudyo. Sa palagay ko, dapat bawat isa ay maging tagapagsalita para sa mga Hudyo sa kanilang sariling buhay at saklaw ng impluwensya sa panahong ito. Dapat gamitin ng tao ang kanilang kakayahan, hilig at impluwensya. Gamitin mo yung Venn diagram na yon at dun ka gumawa ng epekto. Alam mo, medyo may pakiramdam ng pribilehiyo at katamaran kapag hindi ka tumutugon sa panahong ito at sinasabi mo na, alam mo, bahala na yung ibang tao dyan. Ako, alam mo, nandito lang ako, tahimik lang. Ginagawa ko lang ang dapat gawin habang yung iba, alam mo, sila na lang ang lumalaban para sa akin. Kaya medyo nakakadismaya talaga yon. Sana lang mas maraming tao ang makaramdam ng personal na panawagan sa responsibilidad. Pero alam mo, ganito talaga ang sangkatahuhan, di ba? Sa bawat panahon, sa bawat sandali, may mga taong umaangat sa hamon at may mga hindi. Ganyan talaga tayo bilang isang uri. Nakita natin yan noong dekada 30 at paulit-ulit nating nararanasan hanggang ngayon. Pero alam mo, masakit pa rin. Kung pag-uusapan ng mga ikinagulat ko, siguro, ewan ko,
kung may masasabi man ako. Siguro kung gaano ito naging positibo o kung gaano rin nagulat ang mga tao. Nakakagulat para sa akin na malaman kung gaano ito kapositibo. Madalas akong gumawa ng mga bagay na natural at nakakabuti sa akin. Tapos sasabihin pa ng iba, ay, ang tapang mo naman. At ako naman, kailangan ko pang padisipan sandali. At ang pagkakaintindi ko doon ay mukhang matapang para sa'yo dahil may takot ka tungkol doon. Pero para sa akin wala namang takot kasi alam mo, mas matatakot pa akong mabuhay na nagtatago o magkaroon ng pagsisisi. 20 taon mula ngayon. Pagbalik ko sa nakaraan, naisip ko, grabe, naging duwag ako at tinakbuhan ko responsibilidad ko. Namuhay din ako sa kasinungalingan tungkol sa kung sino talaga ako para maging komportable ang ibang tao. Para sa akin, mas nakakatakot yon kaysa maging totoo sa sarili ko. Alam mo yon, 24 na oras sa isang araw, hindi nakakatakot yon para sa akin. Nakakalaya yon para sa akin. Magaan sa pakiramdam. Tama sa pakiramdam. Natural para sa akin. Hindi ko talaga nararamdaman at hindi ito pagyayabang. Wala talagang pakiramdam ng tapang para sa akin dito. Para sa akin, ang totoo niyan ay lumalayo ako sa mga bagay na kinatatakutan ko, tulad ng pagsisisi o pakiramdam na nabigo ko ang sarili ko o ang pamilya ko, o nagkamali ako sa panahon na kailangan ng integridad. Mas nakakatakot yon para sa akin. Kaya siguro nagugulat ako na hindi pala gano'n ang iniisip ng lahat. Oo, talagang nakaka-relate ako dyan. Sigurado akong gano'n din ang nararamdaman mo. Sino sa mga Hudyo ang hinahangaan mo ngayon? Maraming tao ang nabibigay inspirasyon sa akin. Talagang dahil ito ay isang panahon na kailangan ng tulong ng lahat, hinahangaan ko ang bawat Hudyo na tumutugon sa panahong ito. Totoo. Kahit na ikaw ay isang random na Hudyo sa Iowa na, alam mo yon, hindi naman aktibo bago ang Oktubre 7 at ngayon ay nagsisimula ka ng isang Jewish book club para sa 10 Hudyo sa inyong lugar. Para sa akin napakahalaga niyan. Sa tingin ko, ganyan natin malalampasan ang panahong ito dahil sa mga taong gumagawa ng ganyan. Kasapi ako ng National Young Leadership Cabinet ng Jewish Federation na nagtitipon ng mga nasa 400 Hudyo na nasa edad 30 at 40 mula sa iba't ibang panig ng bansa. Talagang humahanga ako sa mga kasama ko sa grupong iyon. At alam mo, isa ako sa kakaunti lang talaga, na talagang nasa larangang Hudyo sa pang-araw-araw kong trabaho. Ito ay mga taong may regular na trabaho at iba pa, pero tinatanggap nila ang responsibilidad sa panahong ito. Gusto nilang maging bahagi ng isang organisasyon na sumusuporta sa buhay ng mga Hudyo, kung saan sila ay tumatanggap ng mga tungkulin sa pamumuno, kung saan sila ay nakikilahok sa kanilang komunidad at sa kanilang pagiging Hudyo. Talagang nakaka-inspire yon para sa akin. Kaya kahit sino, anuman ang antas, anuman ang klase ng mikropono na meron ka, malaki man o maliit, nai-inspire ako. Ito ay mga taong nagsasabing hinane. Yan ang nakaka-inspire para sa akin. Magandang punto yan. At magandang punto rin yan para tapusin natin dito. Jonah, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Paano makakasunod ng ating mga manonood at tagapakinig sa iyo sa iyong mga ginagawa at mapanood o mapakinggan ang iyong podcast? Salamat sa pagtatanong. Matatagpuan ninyo ang Being Jewish with Jonah Platt sa lahat ng paborito ninyong podcast platforms, gaya ng Apple, Spotify at Amazon. Nasa YouTube din kami. Nasa Jewish Broadcast Service kami sa TV. Primetime tuwing Webes na gabi at may replay buong weekend. Lahat ng detalye ay nasa aming website, beingjewishpodcast.com. Pwede nyo rin akong sundan sa lahat ng social media sa Jonah Platt o Being Jewish Podcasts. Ayos yan, gusto rin namin pasalamatan ang aming mga tagapakinig. Huwag kalimutang makinig araw-araw sa Jonathan Tobin Daily Edition na mapapakinggan ninyo saan man kayo nakikinig ng podcast. At kung nakikinig man kayo sa amin sa alinman, sa mga iyon o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampana para sa abiso at bigyan kami ng magandang review. Sumulat sa thinktwice@jns.org at ipaalam kung saan kayo nakikinig o nanonood at ang inyong opinyon. Tandaan, magbasa at mag-isip para sa sarili. Magkita tayo muli sa susunod na linggo.